Ako si Mang Rolly, jeepney driver ng 10 taon. Dati akala ko ang AI para lang sa mayaman. Pero nang mapakinggan ko ang AI Talks, naintindihan kong para rin pala sa aming mga simpleng tao. Lahat may boses, Mang Rolly. Tinuruan kami ng AI Talks kung paano gamitin ang AI para sa online orders. Ngayon, may mga suki na ako sa Facebook. Sabi ni Voice Master, ang boses ng masa ay boses ng pagbabago. Voice Master, kahit labandera, pwedeng maging AI creator. Kaya ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ko gumamit ng ChatGPT para sa assignments nila. Dati laro lang ng bola. Natuto kami sa AI Talks na pwedeng gamitin ng AI bilang katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro. Ngayon alam ko kung kailan uulan o tatamnan. AI na mismo ang tumutulong sa bukid. Salamat sa AI Talks, natuto akong magtiwala sa bagong teknolohiya. Dahil sa The AI Talks with the Voice Master, natutunan naming gamitin ang AI hindi para palitan kami, kundi para tulungan kaming umangat. Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master ng Pilipinas. Sama-sama tayo matuto! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. AI para sa masa. Hello! Great day! Mabuhay! What's up mga kapamilya, kapuso, kapatid, ka-AI, ka-boses, at mga ka-AI Talks sa buong mundo. Ayan, especially sa mga kababayan natin na OFW, no? Sa OFW community, sa mga estudyante sa probinsya, at mga pamilya na naghahanda para sa darating na Pasko at bagong taon. Ayan! Woo! Merry Christmas mga ka-AI! Ito po ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pocholo de Leon Gonzalez. Welcome once again to the AI Talks with the Voice Master. Ayan. Ayan sa aking masisipag at malikhain na mga kaibigan, kung saan pinagsama-sama natin ang puso ng Pilipino at talino ng makabagong teknolohiya para magkwentuhan na tungkol sa mga bagay na may kabuluhan sa buhay natin. Ayan lalo na ngayong napaka-espesyal na panahon, ang Pasko. Ayan. Ganda ito, music ng Siva para sa inyo. Ang Pasko, hindi lang isang petsa yan sa kalendaryo ha. Hindi lang ilaw sa kalsada at parol or sa mga balcony, no? Hindi lang palitan ito ng regalo o blockbuster na Noche Buena dinners. Remember, ang Pasko ay panahon ng mas malalim na presensya, mas maraming kwento at mas may pusong koneksyon sa mga mahal natin sa buhay. Yan. Puso sa pusong koneksyon yan. Ha? Ngayon sa episode na ito na may temang AI and Christmas, sweet, weird at magical together. Pag-uusapan natin kung paano ginagawang kakaiba, mas makulay at minsan ay nakakabaliw ang AI sa ating tradisyonal na Pasko, habang pinapangalagaan natin ang tunay na buhay at tunay na damdamin sa likod ng bawat teknolohiya. Yan may mga live examples po tayo, mga practical tips at mga kwento na tunay nating mararamdaman habang nagpapatuloy ang Paskong Pinoy sa digital at AI age. Yan. Kaya huwag na kayong lalayo. Hindi lang regalo ang mahalaga ngayong Pasko, kundi ang presence, ang presensya ng bawat isa sa atin. Alright? This is AI Talks with your Voice Master, Pocholo de Leon Gonzalez. Bang!
This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Alright, let's start our Pasko special with a sense of modern holiday magic. Okay? Hindi yung magic ng fairy tales lang ha, pero yung magic na nagaganap dahil sa AI innovations na ginagamit ng milyong-milyong tao bawat taon. Alam nyo, these days, mga ka-AI, no? Mga ka-bosses, may mga AI tools na kaya talaga magbigay ng personalized Santa greetings. Kanina lang ginagamit ko yung Meta AI, bagong-bago, meron na siyang lip sync ha. Gumagawa din to ng animated holiday videos at festive digital content sa loob ng ilang minuto lang. May mga apps tulad ng Santa Cards kung saan pwede kang pumili ng karakter ha. Santa, Snowflake, Elf, Reindeer at meron itong fully animated holiday scene na may voice acting at customized message. Lahat powered by advanced AI. Yun nga yung sinasabi ko kanina, yung Meta AI na lang, try nyo. Sobrang ganda at pwede pa kayo mag-lip sync na mga kanta-kanta. Alright? So imagine ninyo to ha. Pinapasok mo lang ang pangalan ng anak mo kasama ang isang mensahe tulad ng Hi Junjun. Sabi ni mama na naghihintay ka ng buong taon para sa bagong laruan mo. At biglang nag-generate ang AI ng isang Santa video na mukhang pang Disney ang animation. At may voice over na parang tunay na nagsasalitang Santa. Speaking of Disney, alam nyo ba na si Disney invest ng 1 billion ba sa OpenAI para yung mga yung mga characters nila, yung copyright ng mga characters ay magamit na ng mga tao. So imagine niyo kung ano mangyayari sa mga animation na ordinaryong taon tulad mo pwede na mag-animate, no? Yan ito ay instant keepsake na pwedeng i-share sa buong WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, no? At marami pang iba. Okay? So, yan, Meta AI. I-download nyo lang yung Meta AI. Alam nyo ba may isa pang online tool na tinatawag na Photor AI Santa na nagsasabi na kaya mong gumawa ng AI Santa videos na nagsasalita ng mga mensahe mo. Pwedeng mag-background ng snowy winter scene. Yan, kunwari ito, may yellow. Kahit anong mood ng Santa na gusto mo, ayan, pwede. Yung nakangiti, nagbabasa kunwari, o naglalaan ng oras para sa anak mo. Ayan, yun Photor, ginagamit ko rin yan. Ito pa, mas malalim ha. May mga platform gaya ng Wondercraft AI Santa Generator na nagbibigay ng iba't ibang Santa styles. Classic, storybook, cartoons at meme style. At pwedeng i-customize pati jokes at inside jokes mo para mas tumatak ang sa taong binibigyan mo ang mensahe. Yan. Marami pang iba yung ginagamit ko, yung Free Pick AI, Kling, Higgsfield. Hoy, ito hindi lang yun. May mga AI tools gaya ng Heijen Santa Video, Jag AI, mga video maker na may natural sounding AI voiceover na parang Hollywood production. Kaya ang greetings na ginagawa mo ay professional quality holiday message na parang gawa ng isang studio. Yan Heijen yan o Jag AI. Nagkalat ang boses ko dyan. Hindi lang simpleng larawan o text greetings ang nagagawa ng AI. Pwede rin gumawa ng dynamic cards na may mga animation, personalized mga voice message at fully integrated holiday story. Mga story scenes para sa pamilya mo. Yan. Try nyo yung live image AI. Pero may isa ring interesting trend Kung minsan hindi gaanong maganda ang perception kapag ginawang sobrang AI sa holiday content. Halimbawa, may malaking fast food brand na
sa Netherlands na nag-release ng isang AI-generated Christmas commercial na may surreal at creepy visuals. At kalaunan ay tinanggal nila ito dahil hindi nila naabot ang warmth at authentic emotion na inaasahan ng mga manonood. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Pwede mong gamitin ng AI pero dapat mas totoo, mas personalized, di ba? Ang reaction kasi ng publiko ay nagpapaalala sa atin na kulang pa rin ang AI kung ang target ay tunay na human connection at pagbabahagi ng puso. Okay? So, dito natin makikita ang isang mahalagang punto. Ang AI ay isang makina na pwedeng makalikha ng visuals at sounds. Pero, ang meaning, warmth at emotional resonance ay ang tunay na gawa pa rin ng tao. Tulad nitong AI Talks. Tao ako, di ba? Hindi man ako AI. Pero yung mga next, natin, karamihan AI dyan. Pero at the end of the day, ang goal ko talaga dito ay magkaroon ng human connection, human touch sa inyong mga manonood ng AI Talks. Kasi nag-iisa lang tayo sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Wala namang tungkol sa AI talaga na specific na artificial intelligence ang pinag-uusapan. Ngayon nga, yung DepEd naghahabol na. Yan, kaibigan natin si ASEC at marami pa tayo mga kaibigan dyan na si ASEC Dex Cabral, no? Yan, isa yan sa mga nagpupush ng AI. O ASEC naman, nakailang padala na ako ng letter sa'yo. Hanggang ngayon, wala pa rin yung sagot ninyo. I'm just giving you an opportunity na ma-share kung ano ba talagang plano nyo sa DepEd at napakahuli nyo, no? Kaya ako nandito para tulungan kayo eh. So, sige, tignan natin next year kung may gagawin kayo. Kundi, may maririnig kayo dito na mga suggestions, no? Na kung ano yung pwede ninyong magawa pa. Pero kung hindi nyo susundin, bahala kayo. Kasi kawawa yung mga estudyante natin at mga guru na dapat ngayon pa lang at ngayon alam na nila ang artificial intelligence. Okay? Saka welcome sa Voice Masters Lab natin kung saan hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa AI. Ito yung Voice Masters Lab, AI Voice Masters Lab. Ginagamit natin ang pinakaunang instrumento ng sining, ang boses ng tao, at tinuturo ko sa inyo kung paano pa natin ito mas mapapaganda lalo na ngayong Pasko. Ho ho ho! Merry Christmas! Ngayong panahon ng holidays, maraming AI tools ang kayang gumawa ng synthesized voices, parang voice clone o Santa voices na puno ng jolly tones. Pero dahil alam nyo na ako ang voice master, hindi tayo pumapayag na flat patter o robotic voice lang. Tinuturuan ko kayo ng techniques na hindi kayang gayahin ng makina. Authentic, organic, emotional, expressive voice acting. Ayan ha. So sasample lang ko kayo. Kuwari, exercise na Santa Claus, chest voice, ganito. Tinatawag kong chest voice ay yung boses na malalim. Malalim at may resonance na parang yakap ni Lolo sa gabi ng Noche Buena. Ho 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 ho. Ganito gawin niya. Huminga na malalim mula sa diaphragm. Yan, hindi lang sipsipin yung hangin ilalabas ang tunog gamit ang dibdib, hindi sa lalamunan lang, okay? Subukan mo sabihin to. Ho ho ho! Maligayang Pasko sa lahat! Ang wish ko ay magmahalan, magtulungan at maging masaya ang bawat puso sa gabing ito. Ho 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 ho! Merry Christmas! Yan. Hayaan mong umikot sa baga at mag-bounce sa chest cavity yung sound, no? Makikita mong lalabas ang warmth at authority sa boses mo. Bago yan, ha? Tinuturoan ko kayo as the voice master. Alam niyo ba, 20 years na ako nagtuturo ng voice acting. Non-stop. Every Saturday. At nag-program din ako every Saturday. Okay. Exercise Christmas number 2. Elves at workshop voice. Ito expanded to, ha? Ngayon, balik na rin naman natin, mga duwende. Yan. Kaya nyo ba yung mga duwende? Mas mabilis basta mas mabilis sila magsalita. Mas mataas yung pitch nila. Mas konti ang nasal resonance. Okay? Sabihin mo to. Boss Santa! Boss Santa! Ubus na po ang glitter, glue at ribbon. Pero, ready na ang mga toys. Diba? Mga Elves! Ako ay elves! dito natin pinapakita na kahit mataas at mabilis na boses, ayan kaya mo magdala ng personality at character, hindi lang flat pitch, no? Ang AI kasi kahit gaano pa kalupit ang model niya,
Hindi natural ang variation ng emotions gaya ng isang magandang tao na may buhay at intensyon, no? AI can mimic rhythms, sound, pero hindi niya kayang ipakita ang intent, no? Context, subtext, at nagbabagong emosyon habang nagsasalita ka. Hindi niya kaya yung mga ganon, di ba? Yung masaya, malungkot, takot. At dahil dito, kayo mga ordinaryong tao, kayo mga voice artist, kayo pa rin na may hawak ng tunay na expressive power. Kasi ngayon, alam nyo, marami ng mga video animation tool, no? Hindi nyo na kailangan ng mga voice talent. Kayo mismo. Kaya nga, ini-invite ko kayong sumali sa Certified Voice Artist Program, AI Edition. Kasi, alam nyo, paulit-ulit na lang yung mga boses ng mga voice talent na yan. Tsaka mas magaling kayo dyan, maniwala kayo. Kung gagamit kayo ng AI, katulad ng ginagawa natin ngayon. Kasi ako, kaya kong gumawa ng iba-ibang voice acting, pero iba-iba yung boses through AI. Ngayon tumatagal na ang AI araw-araw sa buhay natin. Marami ang nag-aalala katulad ng isang kwento na lumabas kailan lang, no, sa balita kung saan isang malaking kumpanya ang gumawa ng AI Christmas commercial na hindi tinanggap ng publiko dahil parang wala sa puso at warmth yung holiday spirit. Yun nga yung nakwento natin kanina. Ito ay isang paalala, no, na hindi sapat ang teknolohiya lang. Kailangan ng tao para magdagdag ng meaning, identity at connection. Lalo na sa mundo namin ng voice acting, na uso rin ang paggamit ng voice cloning. Yan, ginagawa ko yan. Synthesized voices. Yan, kaya mong gumawa ng Santa voice o cartoon voice gamit ang AI. Pero hindi mo magagawa ang nuances, cultural context at expressions na dala ng isang tunay na boses na may emosyon, kwento at koneksyon. Ayan. Tulad ko, no? Sabi ko nga, yung voice over mawawala yan. Yung English voice over lalo. Pero yung voice acting, dubbing, imposible. Halimbawa, AI, pwedeng magsabi ng maligayang Pasko, pero ang paraan ng pagbigkas, ang kadalasan yung mga tawa at halakak, ang pagkumpas ng emosyon habang nagsasalita, yun ang nag-iiba. Ito ang tinatawag ko na authentic intelligence. Diba? Hindi lang accuracy. No? Ito ay intention at relationship. Kapag ang AI, wala mang relationship yan. May mga bagong AI holiday tools ngayon na nagiging interactive pa. No? Gaya nga ng mga Santa call services kung saan pwedeng makipag-usap ang bata kay Santa gamit ang AI live speech recognition. Okay? At adaptive response na parang totoong conversation kasama ang ama o lola sa probinsya. Okay? May mga tools din na gaya ng NORAD at OpenAI holiday features kung saan pwede kang gumawa ng personalized holiday stories using your family name at kahit i-transform ang selfie mo sa pwede niyang yun, kaya niyang i-transform yung selfie mo sa elf portrait. Okay, ito lang ang punto ko lang, ang AI ay pwedeng maging instrumento ng kasiyahan, yan, joy, connection, at holiday cheer. Pero, hindi siya kapalit ng tunay mong presensya, tunay mong pagkatao, yan, yung presence mo, tunay mong boses at tunay mong puso o emosyon. Alright? At ngayong ngayon, sabay nating maririnig ang mga halimbawa, mga tools, yan, mga trends tungkol sa AI at Christmas. Ito ang pinaka-importanting takeaway ko para sa inyo. Walang AI na kayang humawak ng kamay ng anak mo habang ang pamilya nyo ay nagsisimba. Diba? Walang AI na kayang tumawa ng sabay-sabay, diba? Katulad nyo, sa sala habang nag-exchange gift. Walang algorithm na kaya ang iyong kwento yung kwento ng buhay at mga bagay na ipapamana mo. Yan, walang ganong algorithm. AI can generate images, videos, voice messages, animated Santa greetings, Christmas cards in seconds, at personalized family holiday. Mga kwentuhan ninyo. Pero ang love, meaning, laughter at memory na nabubuo sa personal na presence ay hindi kayang i-generate ng kahit anong model o AI. Okay? Kaya ngayong Pasko,
Hindi lang tayo gagamit ng AI para mag-generate ng effect o visuals o quick cards. Ayan, kahit music, ginagawa ko rin yan. Yung music natin sa CBAP ay galing sa AI. Gagamitin natin ito para mas maging makabuluhan at mas madamdamin ang panahong ito. Okay? Gamitin mo ang AI para mapadali ang buhay mo. Hindi mo gagamitin ito para ipagpalit ang mga tao. Sabi nga ng commercial, yung intro natin, katulong sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro. O, diba? Katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro ang AI. Kaya sa huli, hindi presence ang pinakamahalaga sa Pasko, kundi presence. Diba? Hindi rin graphics, kundi connection. Ayan. Tayo, may connection tayo, diba? Hindi algorithm, kundi authentic humanity. Alright, maraming salamat sa inyong pakikinig sa part 1 ng ating AI Talks with the Voice Master, kung saan pinagsasama natin ang puso ng Pasko at ang talino ng makabagong teknolohiya. Alright? So, mamaya magbabalik tayo. Okay, huwag kalimutan, sa mundong puno ng artificial intelligence, wag nating iwala. Wag sana mawala ang authentic intelligence. Ang init ng boses mo, ang tibok ng puso mo. Yan ang tunay na regalo sa mga taong mahal mo. Alright? Maligayang Pasko, mabuhay ang boses ng Pilipino, mabuhay ang tunay na pagkakaisa at pagmamahalan ngayong Pasko. Ayan ha, magbabalik po tayo mamaya matapos ang ating mga segments na AI 101, AI Talks, at AI Music. Yan, may balitang AI din tayo. At may event pala tayong pinuntahan, no? Sa CapCut Creative Labs. Okay? So, this is the Voice Master. Great day and great life. See you later. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day, mabuhay. AI 101 tayo. Himayin natin ito ng malinaw at pangmasa. May kumakalat na tanong ngayon sa mundo ng tech. May problema ba ang AI boom? Ang pinanggalingan ng usapan, Oracle. Kamakailan lang naglabas ng quarterly earnings report ang Oracle at hindi ito pumasa sa inaasahan ng mga investor. Bumagsak ang stocks nila ng mahigit 10% sa isang iglap. At dito nagsimula ang kaba, hindi dahil mahina ang AI ng Oracle. Sa totoo lang, lumago pa nga ang AI division nila ng 7-8%. Umakyat din ang kabuuang revenue ng 4%. So ano ang problema? Ito ang AI 101 reality check. Hindi lang kita ang tinitingnan ng mga investor. Takot ang tinitingnan nila. Takot na baka AI bubble ito. Ang Oracle ay nakaposisyon bilang isang AI infrastructure giant. Sila ang nagbibigay ng cloud power sa mga kumpanyang tulad ng OpenAI. May balita pa ng napakalaking deal na umabot sa daan-daang bilyon. Malaki, mabigat, pang headline. Pero kahit ganun, bumagsak pa rin ang stock nila ng halos 40% mula pa noong Setyembre. Bakit? Dahil ang tanong ngayon ay hindi na kaya ba ng AI. Ang tanong na, kumikita ba talaga ito sa tamang oras? At dito papasok ang mas malaking problema. Ang puso ng AI ay chips, semiconductors, data centers. At ayon sa mga analysts, may halos $400 bilyong na ang ginastos ng tech industry sa AI chips at data centers. Napakalaking taya. Noon, ang mga server at chips tumatagal ng 5 hanggang 6 na taon. Ngayon, 2 hanggang 10 taon na lang. Minsan mas maiksi pa. Bakit? Dahil halos taon-taon may bagong chip na mas mabilis, mas malakas, mas matipid. May paparating pang chip na sinasabing halos 7 beses na mas mabilis kaysa sa nauna. Ibig sabihin, ang binili mong mahal ngayon, luma na bukas. May mga chip pa raw na literal na nasusunog sa sobrang init, nasasayang ang bilyon-bilyong puhunan. Mas delikado pa rito, ginagamit ang mga chip na ito bilang collateral sa utang. Kapag bumagsak ang value ng chip, bumabagsak din ang balance sheet ng kumpanya. Hindi lang Oracle ang apektado. May mas maliliit pang kumpanya na lubog sa utang habang humahabol sa AI race. Kaya may mga eksperto na nagsasabi, parang pamilyar ang galaw na ito. Hype, mabilis na pagtaas, malaking gastos. Hindi malinaw ang balik. May mga ekonomista nang nagbababala kapag masyadong bumilis ang pagkaluma ng teknolohiya, babagsak ang kita.
At kung mali ang kalkulasyon ng gastos sa AI, pwedeng maging masakit ang correction, hindi lang sa tech, kundi sa buong ekonomiya na sumasakay sa AI wave. Kaya ang pagbagsak ng Oracle stocks ay hindi lang simpleng bad day. Isa itong paalala, AI ay mabilis. Masyadong mabilis minsan, malaki pa rin ang potential ng AI. Pero may bitak na nagsisimulang lumitaw. AI 101 takeaway, hindi masama ang AI. Hindi rin ito magic. Ito ay teknolohiya na may gastos, risk, at tamang timing. Ang tanong ay hindi kung lalago ang AI, kundi sino ang handang maghintay, mag-adjust at mag-survive kapag bumagal ang hype. At kapag bumagsak ang ilusyon, hindi maliit ang bagsak, malakas, malalim at ramdam ng lahat. Ganito ang AI 101 pabita. Hindi panakot, kundi paalala na ang tunay na talino ay marunong magbasa ng senyales bago pa huli ang lahat. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.